Sa bawat hakbang ng ating buhay, may mga taong tahimik na nagmamasid, nag-aalaga at nagbibigay ng walang kondisyong pagmamahal. Sila ang ating mga magulang, mga bayani sa likod ng ating mga tagumpay. Bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at walang hanggang suporta, taus-pusong pasasalamat at pagmamahal ang ating ipinapahayag o ipinapakita. Ang bawat ngiti at tagumpay ay alay natin sa kanila. Dahil sa kanilang pagmamahal, tayo ay naging sino man tayo ngayon. Ngunit sa kwento natin ngayon, hindi na maipapadama ni Payal ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Dahil ang kanilang buhay ay natapos sa isang malupit na desisyon. Nagpakamatay sila dahil sa mga problemang hindi nila nakayanan. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, sinisinipayal ang ibang tao sa kanilang pagkamatay na nagbigay daan sa isang madilim na landas. Sa pagnanais na may paghiganti ang kanyang mga magulang, nagplano siya ng isang nakakakilabot na krimen. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na kanyang isinagawa upang maisakatuparan ang kanyang balak? Sino-sino ang mga tao na kanyang ginamit sa pagtupad ng kanyang masamang layunin? Magagawa kaya niyang makamit ang katarungan para sa kanyang mga magulang sa mga taong itinuturing niyang responsable? Kung nais mong malaman ang mga sagot sa mga katanungang ito, samahan mo ako sa paglalakbay na ito habang isinasalaysay ko ang buong detalye ng krimen na kinasangkutan ni Payal. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Payal Bati, 22 years old mula sa India, ay panganay at nag-iisang anak na babae sa tatlong mga anak ni na Rakesh at Ravin Bati. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts sa isang kilalang universidad sa India. Ang pamilya ni Payal ay tahimik at maayos na namumuhay sa kanilang tahanan sa Badpura village ng Dadri. Ngunit noong May 2022, nagbago ang lahat nang mag-asawa ang kanyang kapatid na si Arun, 24 years old, sa isang babaeng nagngangalang Swati, isang lokal na residente. Ang kasal na ito ang naging simula ng mga hindi inaasahang pangyayari na nagpabago sa kanilang buhay. Dahil nung ikinasal sina Arun at Swati, hindi naiwasan ng kanilang pamilya na makautang ng 500,000 rupees o katumbas ng 333,000 pesos sa pamilya ni Swati. Sa unang mga buwan ng kanilang buhay mag-asawa, tila maayos ang takbo ng kanilang pagsasama. Ngunit kalaunan nauwi ito sa hindi magandang hiwalayan at tuluyan nang umalis si Swati sa tahanan ni Arun. Sa kanilang paghihiwalay, nagsimula ang panggigipit ng pamilya ni Swati sa pamilya ni Arun, yung tipong araw-araw na nilang sinisingil ang mga ito sa kanilang utang na nagdulot ng labis na kaguluhan sa buhay ng pamilyang Bati. Dahil dito, nag-report si Payal sa mga pulis tungkol sa panggugulong ginagawa ng pamilya ni Swati. Kaya umaasa siyang makakahanap ng katarungan at kapayapaan sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga sumbong, patuloy pa ring nanggugulo ang pamilya ni Swati. Dahil dito, noong June 2022, nagpa siyang mag-asawang Ravin at Rakesh na wakasan ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Nang nagpakamatay ang mga magulang, hindi ito matanggap ni Payal. Kaya dahil sa matinding sakit, dumating sa puntong nagtangka rin siyang bawiin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsugat sa kanyang pulso. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas. Ngunit ang galit na kanyang nadarama sa pagkamatay ng kanyang mga magulang ay nanatili. Dahil dito, nakabuo siya ng isang planong paghihiganti laban sa mga taong sa tingin niya ay naging dahilan ng kanilang trahedya. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya kay Ajay Singh, isang 28 years old na lalaki na naging kaibigan niya sa social media mula noong 2020. Si Ajay ay may asawa at 2 anak. Inalok ni Payal si Ajay na pakakasalan siya kung tutulungan siya nito sa kanyang planong paghihiganti.
Sa mga oras na yon, sumang-ayon naman si Ajay sa alok ni Payal. Ayon kay Payal, magagawa lamang niya ang kanyang planong paghiganti kung malalaman ng lahat na siya ay patay na. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng kalayaan na makagalaw ng maayos nang hindi siya pinaghihinalaan bilang salarin. Ngunit bago magawa ni na Ajay at Payal ang kanilang plano, kinakailangan muna niyang makahanap ng isang tao na kasing taas at kasing katawan ni Payal na maaaring ipalit nila sa kanya. Nung una, naganap si Ajay sa social media. Ngunit sadyang wala siyang makita, kaya't nagpa siya siyang maghanap sa ibang lugar. Noong una, linggo ng November 2022, habang nakatambay sa isang mall sa Gaur City, Greater Noida, nakakita siya ng isang babae na kanyang hinahanap. Ito ay sa katauhan ni Hema Chowdhury. Si Hema ay 28 years old na nagmula sa Surajpur sa Bisrak. Nagtatrabaho siya bilang isang agent sa Van Hussein showroom sa nasabing mall. Siya ay single mother ng isang 8 years old na batang lalaki at kasalukuyan siyang nakatira kasama ang kanyang anak sa bahay ng kanyang ina at kapatid. Nang magkaroon ng pagkakataon si Ajay, nilapitan niya si Hema at nakipag-usap sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, nang magkapalagayan ng loob, nalaman ni Ajay na nangangailangan si Hema ng pera. Inalok ni Ajay si Hema ng ekstrang pagkakakitaan sa halagang 5,000 rupees o katumbas ng 3,300 pesos. Sa kanilang pag-uusap, pumayag naman si Hena sa alok ni Ajay. Kaya't kinuhaan siya ni Ajay ng larawan at ilang mahalagang impormasyon. Pagkatapos, ibinigay ni Ajay ang lahat ng ito kay Payal. Nang matanggap ni Payal ang mga detalye, naisip niyang si Hema na nga ang kanilang hinahanap para sa kanilang planong pagpapanggap na namatay siya. Kinabukasan, bumalik si Ajay sa mall upang kumpirmahin ang kanyang alok na trabaho kay Hema at ipinaliwanag ang oras at petsa kung kailan sila muling magkikita para sa part-time job. Noong December 12, 2022, ng mga bandang 7:30 p.m., abala si Payal sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang dalawang kapatid. Sa hindi nalalaman ng kanyang mga kapatid, naglagay siya ng sleeping pills sa kanilang pagkain. Matapos nilang maghapunan, agad na nagpunta ang dalawang kapatid na lalaki sa kanilang silid upang magpahinga. Habang sila natutulog, si Payal ay matyagang naghihintay sa pagdating ni Ajay na sinundo si Hema sa mall kung saan sila nagkasundong magkita. Sa kabilang panig, pagkatapos ng trabaho ni Hema, sumakay siya sa Yamaha FC ni Ajay at kaagad silang umalis ng lugar. Makalipas lang ng ilang sandali, nakarating na sila sa bahay ni Payal ng bandang 12 a.m. ng November 13, 2022. Sa terrace, matyagang naghintay si Payal sa pagdating ng dalawa at kaagad nilang inutusan si Hema na isuot ang mga kasuotan ni Payal. Matapos makapagbihis, walang pinalagpas na oras si Ajay, mabilis nang hiniwa ang leeg ni Hema nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nilagyan ni Payal ng hiwa ang pulso ni Hema upang isipin ng mga tao na siya ito. Kung matatandaan, nagtangkang bawiin ni Payal ang kanyang sariling buhay kaya't mayroon siyang marka sa kanyang pulso. Matapos yon, sinabuyan nila ang mukha ni Hema ng mainit na langis upang hindi makilala ang kanyang pagkakakilanlan. At upang magmukhang kapani-paniwala ang pagpapakamatay na ipinakita ni Payal, nag-iwan siya ng isang sulat sa lamesa. Ayon sa sulat na aking isasalin sa Tagalog, natapunan ako ng mainit na mantika nung gumagawa ako ng puris at nasunog ng husto ang aking mukha. Kaya wala nang magkakagusto pa sa akin. Dahil dito, nagdesisyon ako na hiwain ko ang aking pulso at leeg para tapusin ang aking buhay. Matapos maisagawa ni na Payal at Ajay ang kanilang pagpatay, kinuha nila ang cellphone, damit at bag ni Hema saka sila umalis sa bahay. Kinabukasan, nagising ang mga kapatid ni Payal na labis na nabigla. Dahil natagpuan nila ang sulat mula sa kanilang kapatid at ang kanyang katawan na wala ng buhay at labis na nasunog mula sa muka hanggang leeg. Kaya sa labis na pinsala, hindi na nila ito nakilala. Ang buong akala nila ay nagpakamatay ang kanilang kapatid, kaya't hindi na nila ito pinaimbestigahan at diretso na nila itong pinalibing. Noong November 15, 2022,
3 araw matapos paslangin ni Napayal at Ajay si Hema, nagulat ang nakatatandang kapatid ni Hema na si Namte Chowdhury sa pulisya tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, nag-aalala sila nang hindi umuwi si Hema mula sa kanyang trabaho nung gabi ng November 12, 2022. Sa simula, hindi sila nangamba dahil sinabi ng mga katrabaho ni Hema na siya ay pumunta sa isang party. Subalit kinabukasan, hindi pumasok si Hema sa kanyang trabaho. Ngunit hindi nila siya matagpuan, kahit sa showroom kung saan siya nagtatrabaho. Bukod dito, hindi na rin nila matawagan ang kanyang telepono sapagkat naka-off na ito. Dahil sa ulat ni Namte, hindi nag-aksaya ng panahon ang mga pulis at agad silang nagsimulang mag-imbestiga. Sinimulan nila ang investigasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa tala ng telepono ni Hema. Napag-alaman ng mga pulis na ang huling lokasyon ni Hema ay sa Badpura village ng Dadri sa bahay ng pamilya Bati. Agad silang nagtungo sa lugar, ngunit sa kanilang pagdating, wala silang nakuha ni katiting na impormasyon at walang bakas ni Hema. Gayunpaman, nalaman nilang nagpakamatay ang isang babaeng nagngangalang Payal. Ayon sa mga impormasyon, hindi na inusisa ng mga kapatid na lalaki kung si Payal nga ang nagpakamatay, kaya kagad na lamang nila itong ipinalibing. Dahil dito, bagaman hindi nila isinasantabi ang impormasyon, ibinaling ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa taong huling nakausap ni Hema, na nakatala sa kanyang telepono at ito na nga si Ajay. Napag-alaman din nila na hindi lamang isang beses nakipag-ugnayan si Hema sa numero ni Ajay. Kaya dahil sa impormasyong nakuha, mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ajay sa Mahipalpur village ng Sikandrabad, Bulandshahr City, India. Sa kanilang pagdating, natuklasan nilang umalis ng bahay si Ajay sa parehong araw. Bilang bahagi ng kanilang investigasyon, sinuri ng mga pulis ang mga detalye ng telepono ni Ajay. Kaya natuklasan din nilang ilang buwan nang may komunikasyon sa pagitan nila ni Payal. Dagdag pa rito, sinuri rin nila ang mga detalye ng telepono ni Payal. Sa parehong araw, lumilitaw na 3 silang nagkasama sa iisang lugar. Dahil dito, napagtanto ng mga pulis na maaaring may koneksyon ang 3 individual na ito na posibleng makapagbibigay linaw sa kanilang investigasyon. Lumipas ang ilang araw, nakakuha ang mga pulis ng mahalagang impormasyon. Isang tao ang nagulat sa kanila na nakita si Ajay sa Bisa Colony, Bulandshahr. Dahil sa impormasyon, agad na pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan siya huling nakita. Noong November 27, 2022, bandang 8 p.m., natagpuan nila si Ajay na nakasakay sa motor kasama ang isang babae. Nang makita nila si Ajay, hindi sila nagpalampas ng pagkakataon at agad siyang nilapitan at pinahinto. Tinanong ng mga pulis kung siya nga ba si Ajay at hindi naman siya tumanggi. Dahil dito, inimbitahan siya at ang kanyang kasama sa istasyon para sa isang panayam. Pagdating sa istasyon, habang naglalakad papasok, nalaglag mula sa bulsa ni Ajay ang isang nakataklop na papel. Kinuha ito ng isang pulis at binuksan. Nakita nilang ito ay isang marriage certificate na nakapangalan kina Ajay at Payal. Bagaman nag-isip ang mga pulis ukol dito, hindi muna nila ito pinag-usapan. Ang unang tanong ng mga pulis kay Ajay ay kung kilala niya si Hema at kung nasan ito. Nagtanong muli ang mga pulis ukol sa kanyang unang kasal at mga anak, subalit nanatiling tahimik si Ajay. Sa ikatlong pagkakataon, tinanong nila siya tungkol sa marriage certificate at ang kasal niya kay Payal. Sa muling pagkakataon, hindi siya nagbigay ng anumang sagot, maging ang babae sa kanyang tabi. Dahil dito, nagduda ang mga pulis na may malaking papel ang babaeng kasama ni Ajay sa kanilang investigasyon. Kaya't inimbitahan ng mga pulis ang mga kapatid ni Payal sa istasyon. Nang dumating ang mga kapatid ni Payal, nagulat sila nang malaman nila na buhay pa ito sa katauhan ng babaeng kasama ni Ajay. Ang buong akala nila, nailibing na nila ang katawan ni Payal ng maayos. Dahil dito, naniniwala ang mga pulis na may kinalaman sina Payal at Ajay sa pagkamatay ni Hema.
Kung matatandaan, ang mga tala ng telepono ng tatlo ay nasa iisang lugar noong November 12, ang araw nang mawala si Gemma. Kaya naman sa puntong yun, isinama na si Payal sa mga kinapanayam ng mga pulis. Nang mga oras na yon, wala nang magawa si Payal kundi umamin sa harap ng mga pulis at sa kanyang pamilya patungkol sa kanyang ginawang krimen. Batay sa kanyang kwento, nagpa siya si Payal na magiganti sa mga taong naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ito ay ang kanyang pinsang si Sunil, sister-in-law na si Swati, at ang mga kapatid na lalaki ni Swati. Upang maisakatuparan ng kanyang plano, nagdesisyon siyang ipalabas na siya ay namatay upang makagawa ng mga pagpatay nang hindi siya pagdududahan. Kaya kinailangan niyang makahanap ng isang babae na papalit sa kanyang katauhan at dito nga pumasok si Gemma. Ang ideyang ito ay nagmula sa isang lumang TV series ng GTV na pinangalanang Kabulhay. Bukod dito, nakabasa rin si Payal ng mga kwento tungkol sa mga tao na pumatay ng iba. Matapos nilang patayin si Gemma, agad silang bumili ng mga baril na gagamitin sa kanilang mga plano. At tinupad din ni Payal ang kasunduan nila ni Ajay na magpakasal. Pagkatapos ng kasal, nakatakda na sana nilang isagawa ang pagpatay sa 4 pang tao at pagpapakalayo-layo matapos ang kanilang misyon. Ngunit hindi na ito natuloy dahil nahuli sila ng mga pulis. Dahil sa pahayag ni Payal, sila ay inarestong dalawa. Bukod sa kanyang salaysay, nakuha din ng mga pulis ang telepono at ilang gamit ni Gemma mula sa kanilang tinitirhan. Dagdag pa rito, nakakita rin ng mga otoridad ng natuyong dugo sa teres ng bahay ng pamilyang Bati kung saan pinatay si Gemma. Batay sa medical results, ang dugong na-recover ay tumugma sa dugo ni Gemma. Matapos ang masusing investigasyon, sinampahan ng kaso sina Payal at Ajay ng pagpatay sa ilalim ng Section 302, kasama ang Section 201 para sa paglikha ng ebidensya at pagbibigay ng maling impormasyon, pati na rin ang Section 120B ukol sa criminal conspiracy sa ilalim ng Indian Penal Code o IPC at mga seksyon ng Arms Act. Sa kasalukuyan, sila ay nananatiling nakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Lizelle Villones from Kuwait at ang mga new subscriber na si Mary Carles at Julia Benjamin. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Payal Bati. Ako po si G. Maraming salamat.